But unfortunately, for some reason guys, hindi sila na-approve, right? So, masakit pa doon, 6 years na sila dito, hindi lang yung tatay yung uuwi, pati yung asawa at saka pati yung isang anak niya. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So samahan nyo na naman ako sa aking biyahe, no guys. So sa aking daddy duties na naman kasi magsusundo na naman ako ng mga anak ko, no. Right? Kasi si Mrs. of course, nasa trabaho siya ngayon. Kailangan niyang pumunta ng office, kailangan niyang pumunta ng downtown. Which is okay lang, 'di ba? So 'yun. So, magkikwentuhan na naman tayo habang tayo ay papunta sa aking biyahe, sa aking mga errands for today, no? So, magkikwentuhan lang tayo guys kasi meron akong isang nakitang news, no, na malungkot na balita guys, no? Malungkot ako para dun sa family na yon kasi nakikita ko na mabuti silang family, no? Based na rin dun sa kwento nung kanyang employer, no? Ayan. Panoorin natin yung clip guys na nanggaling sa isang news dito sa Canada para mas maintindihan natin kung ano yung nakapaloob doon sa story ng family na pag-uusapan natin for today at saka kung ano yung connection niya sa buhay Canada natin dito. It's the busy season at Port Royal Service Centre. But one of the shop's top mechanics can only watch on from the sidelines. We are worried, really worried. Armando Garcilaso Castillo and his family came to Canada in 2017 as refugee claimants. They've been living and working in Montreal ever since, while their applications for permanent residency make their way through the system. But on Friday, the family found out they've been denied and have until May 23rd to leave the country. We make everything right. We follow all the ruler. We don't make nothing. So we don't understand why they don't accept us. According to the family's lawyer, after the refugee claim was denied, the family asked to stay on humanitarian grounds. But the federal government decided the family was not sufficiently established in Canada, and that request was also denied. Armando's employer says the justification doesn't make sense. If we lose Armando, we don't know what we're going to do. It's going to affect us in a very, very negative way. Yves Joannette says already his business is falling behind, and finding skilled mechanics is difficult. Then there's the impact it'll have on the family's community. Armando fixes cars on weekends for free for the Latino community. You know, like, we need people like this in Canada. I don't understand why they're sending them away like this. It's unbelievable. Armando's wife and 26-year-old son are also being expelled from the country. Both have jobs and have built lives here in Montreal. I don't feel good because I don't know what I'm gonna do in my country after 6 years. Start again, find a job. He says the hardest part is saying goodbye to his sister, who married a Canadian and now has permanent residency and is allowed to stay. She wanna live alone, so it's difficult. The family and their employers are appealing to the local Member of Parliament, Patricia Latanzio, to intervene. Her office confirmed they are aware of the case, but referred CTV News to Immigration Canada. We still have not received comment. We need help to have this family stay here. We need these people. We love these people. They're our family and they are Canadian as much as anybody here. So yun guys, no? Nakakalungkot, no? Hindi ko maisip kung ano yung tumatakbo sa isip ngayon nung padre de pamilya na nag-expect din siguro sila na makukuha nila yung permanent residency, no? So sabi dun sa news guys, nag-file sila ng asylum and they are looking forward na ma-approve sila for permanent residency.
dito sa Canada, no? But unfortunately, hindi sila nag-grant, no? Kung matatandaan nyo guys dun sa mga past ko na mga videos, especially guys pag pinag-uusapan natin yung Provincial Nominee Program or yung PNP, sinasabi ko lagi guys na kung ako ang tatanungin, mas maganda yung laban nyo or mas magandang pathway pa rin talaga yung PNP, no? Kasi guys, sinasabi ko doon na napaka-importante ng suporta ng employer. Napaka-importante yung suporta sa iyo nung company kung saan ka nagtatrabaho pag na-nominate ka na, no? Kasi 90% of the documentation manggagaling po sa employer nyo. Pag hindi ka sinuportahan kahit na-nominate ka, walang mangyayari guys, no? Matetenga lang yung case mo hanggang sa ma-expired na guys yung nomination mo at hindi mo na nagamit, 'di ba? Kaya guys, napaka-importante ng suporta ng employer. Pero kung titignan natin dito guys, doon sa kwento niya, hindi laging ganun ang lagay, no? Kasi sabi nung kanyang boss, 'di ba? Sabi nung may-ari nung shop kung saan siya nagtatrabaho na suportado talaga nila and napakabait na tao, skilled, magaling talaga siya and gusto talaga nilang masuportahan, no? So talagang full support sila, no? Pero kahit na ganun, guys, hindi pa rin po na-approve or hindi pa rin sila nabigyan ng opportunity na maging permanent resident dito sa Canada, no? So, anong nangyari, no? Kasi nga suportado naman sila ng company, 'di ba? Suportado naman siya ng kanyang boss. Maganda naman yung feedback sa kanya, pero still ganun ang nangyari, no? Again, walang full context about that one, guys, no? Pero kung kayo ay nakasubaybay dito sa Buhay Canada, kung matatandaan natin, no, guys, naging mainit po ang pagfa-file ng asylum dito sa Canada, no? I think last year yan, no? Umingay talaga na maraming nag-abuse, no? Marami ang gumamit sa asylum filing or sa pagkuha ng asylum case, no? Especially guys sa mga tao na ma-expired na yung permit, no? Naging maingay yan guys kung matatandaan nyo dun sa mga international student. Hindi ko po nila lahat guys, no? This is just based on the news, no? Marami pong international student guys na pag na-expired yung kanyang visa or malapit na ma-expired yung kanyang student visa permit, ang gagawin nila guys is magfa-file sila ng asylum case, no? Kahit hindi naman nila kailangan, para lang guys ma-extend yung kanilang stay dito sa Canada, right? Syempre guys, nakita yan ng Canadian government, no? I think si Mark Miller pa yata nun, no? Talagang sinabi niya na pagtutuunan nila ng pansin yan, gagawan nila ng paraan para talagang mas maging strict, no? So yun guys, in short, nag-strict po talaga, no? Yung sa pagfa-file ng asylum case. Kaya tingin ko, isa to guys sa mga hindi pinalad, no? Dahil nga sa kagagawan ng iba, again, hindi ko nila lahat, no? May mga nag-file naman talaga guys ng asylum case na talagang nanganganib yung buhay talaga nila, no? Pero yun nga, may mga tao kasi guys na nag-abuse, no? At dahil doon, sa kagagawan ng iilan, nadadamay guys yung mga katulad na mga tao o yung family na to na supposed to be, 'di ba? Sana dahil maganda naman yung kanilang record, 'di ba? At based naman do sa kanyang boss, talagang mapapagkatiwalaan at talagang yung skill set talaga is magaling, 'di ba? Sabi pa nga niya, 'di ba, hindi niya alam kung ano mangyayari dun sa shop niya pag nawala yung tao niya na yon, no? Siguro kasi ano yun, siguro head mechanic siguro or something, 'di ba? And para sa akin, sapat 'yun, no, para talagang bigyan ng opportunity yung tao na yon or yung family na yon para magstay sila dito sa Canada, kasi nga malaki yung nagiging ambag nila, no, sa economy or sa company kung saan sila nagtatrabaho. But unfortunately, for some reason guys, hindi sila na-approve, right? So masakit pa doon,
6 years na sila dito, hindi lang yung tatay yung uuwi, pati yung asawa at saka pati yung isang anak niya. Mabuti na lang yung isang anak is nakapangasawa ng Canadian citizen, guys, kaya magi-stay dito, di ba? Pero silang tatlo uwi, no? And they are asking for help, no? So again, kung deserving talaga, para sa akin, kung deserving talaga sila na makakuha ng permanent residency at talaga makakatulong naman sila sa economy ng Canada, why not, di ba? Why not? Napakalaki po ng Canada at napakakonti pa lang ng mga tao dito. At kung gano'n naman yung magi-stay at may quality naman talaga, no? Sabi pa nga sa weekend daw is tumutulong siya, no, na magmekaniko ng libre, 'di ba? Doon sa kanyang mga friends and family, 'di ba? So makikita mo talaga na merong character and magandang values yung tao at yung family. So I really hope na magkaroon sila ng opportunity and chance. Pero going back doon sa nangyayari, 'di ba? Maraming ganyan, no, guys. Maraming naipatupad na policy na naghigpit, no, dahil guys naabuso yung process, no. Meron pa nga akong sinabi doon sa isa kong vlog na napakabait kasi ng Canada, no, na talagang they are expecting na magiging honest ka. They are expecting na yung integrity ng tao talagang 100% na hindi magsisinungaling, hindi gagawa ng kalokohan or whatever. Kaya nga ganun kaluluwag yung mga process, guys, eh. Ngayon na lang naman yan nagigpit, di ba? Dahil nga dumami ang immigrants, dumami yung mga nag-abuse ng mga process and everything. Kaya kailangan din nilang maghigpit. Pero kung papansinin nyo noon, yung mga process at yung mga rules and policies, hindi naman ganun kahigpit, guys. Diba? Ngayon na lang yan. So, well, hindi ko masisisi ang Canadian government, no? Kasi nga, kailangan nilang protektahan yung majority at yung buong country, di ba? Yung welfare po ng mga citizen at yung mga tao na nandito. Trabaho nila yan, guys, eh, no? Yun nga lang, ang point lang natin is, dahil sa may mga ganyang mga tao na nag-abuse ng process, yung mga legitimate naman talaga at yung mga honest at yung talagang karapat-dapat na makatanggap ng permanent residency, nadadamay, 'di ba? Yun. So, at saka makikita natin, no, depende sa pathway na pupuntahan nyo, no? Ang sabi ko nga, pag suportado ka ng employer ng company at ang pathway mo is PNP, malapit ka na, no? Yung sabihin nating na-nominate ka at suportado ka ng employer mo, ng boss mo, hindi malabo na magtuloy-tuloyan at maging successful yung permanent residency application mo dito. Pero on the other side, nakita natin to, no, guys, family, yun nga lang, iba yung pathway, no? Suportado siya ng boss niya, ng company, ng owner ng business. Suportado sila, but the problem is, iba yung pathway, no? Asylum pathway kasi, or nag-file sila ng asylum. Kaya, ganyan naman ang nangyari, no? Pero hindi natin sinasabi na lahat ng nag-file ng asylum is ganyan yung magiging ending. Hindi po ganon. Siguro, case to case yan, at saka hindi kasi natin alam yung buong picture, no, kung anong nangyari or ano yung information, detailed information nung final nila na asylum case, no? But again, sana masolve ng maayos, at kung talagang karapat dapat sila for the permanent residency, sana mabigyan sila ng opportunity. Yon. Okay? So yun lang, guys, na-share ko lang sa inyo. So, thank you again sa pagsama sa akin, no? Thank you for watching and see you on my next video. Peace!